Mga kapuso, naiproklama na ang lahat ng nanalong alkalde sa 16 na lungsod at nag-iisang bayan sa Metro Manila. Huling iprinoklama si Isko Moreno na papalitan ang dating running mate at kalaunay nakatunggali sa pagka-mayor ng Maynila na si Honey Lacuna. Saksi si Mariz Umali. Matapos makakuha ng 530,825 na boto mula sa 1,584 cluster precincts, naiproklama na bilang susunod na alkalde ng Maynila si Isko Moreno. Ayon sa City Board of Canvassers ay inaprubahan na ang mosyon ng kampo ni Moreno na ibaba ang threshold for proclamation dahil malayo na ang agwat ng kaniyang boto kay incumbent Mayor Honey Lacuna. Buong kababaang loob nating tinatanggap ang kapasyahan ng higit na nakararami sa atin. Maraming salamat sa pagbibigay ninyo ng pagkakataon na ako'y maging kauna-unahang babaeng punong lungsod sa kasaysayan ng Maynila. Una ko na munang panawagan ito sa ating mga mamamayan. Opo, tapos na po ang eleksyon, yung mga nagkontrapartido, magkatapat ng ilog, magbati-bati na po kayo, huwag na po tayo mag-iwaiwalay. At the end of the day, tayo rin ang magkikita sa finals. Nanawagan siya ng paghilom matapos siyang maiproklama. Ipinroklama namang Vice Mayor si Chi Atienza. Muling mauupo bilang alkalde ng Pasig sa ikatlo at huling termino si incumbent Mayor Vico Soto. Panalo rin ang running mate niya si incumbent Vice Mayor Dodot Jaworski at iba pang kasama sa giting ng Pasig Slate. Naipakita po natin na ang tao ayaw na sa tradisyonal na politika, ayaw na sa siklo ng korupsyon at maduming politika, ayaw na ng mga lumang kalakaran. Sa susunod na 3 taon, pagtitibayin daw niya ang mga nasimulang pagbabago sa Pasig. May balak ba siyang tumakbo sa national position pagkatapos ng kanyang termino? Wala po akong balak. Sana hayaan din po ako ng mga tao na magtrabaho at hindi yung lagi po akong pinipressure o na mag-isip ng kung ano-ano. Importante, magtrabaho po tayo every day. Let's take it one day at a time. Let's do the best where we are right now. Focus po tayo. Wala pa rin daw sa isip na incumbent Quezon City Mayor Joy Belmonte kung tatakbo siya sa mas mataas na posisyon matapos niyang manalo sa ikatlong termino. Naiproklama na siya kanina at ang kanyang running mate na si Gian Soto. Ipagpapatuloy po natin ang pagsulong ng good governance sa ating lungsod. Mapalawak pa ang serbisyo para sa ating mga mamamayan. Huling termino na rin ni Pasay City Emmy Calixto Rubiano. Sa aking mga kababayan, yung tiwalang binigay nila sa akin mula noon hanggang ngayon, ay talagang pinakaiingatan ko. At ito po'y sinusuklian ko ng tapat at higit pa sa sapat na pagdiling ko. Ang pamangkin niyang si Mark Calixto ang nanalong Vice Mayor ng lungsod. Patuloy ring magsisilbing alkalde ng San Juan si incumbent Mayor Francis Zamora na nasa ikatlo na niyang termino. Panalo rin si incumbent Vice Mayor AAA Agkawili. Magpapalitan naman sa pwesto ang mag-inang Aguilar sa Las Piñas. Unang termino sa pagka-alkalde ni incumbent Vice Mayor April Aguilar, habang vice-alkalde ang ina niyang si incumbent Mayor Imelda Aguilar. Maraming salamat sa inyo. Sabi ko nga po, isatabi na natin yung politika. Magsama-sama tayo, magtulungan tayo para sa ikaulad na Las Piñas. Ang konsehal na si Mark Anthony Santos ang ipinroklamang panalo sa pagkakongresista. Tinalo niya ang 3 katunggali, kabilang na si Senadora Cynthia Villar. David and Goliath. Pero kalimutan na natin yon kasi it's time to move on. Oo. Tapos na ang eleksyon, trabaho na at kailangan sipagan pa natin. Sa Makati City, ipinroklamang alkalde si incumbent Senator Nancy Binay, kapatid ni senatorial candidate at incumbent Makati Mayor Abby Binay. Tinalo niya ang asawa ni Abby na si incumbent Makati 2nd District Representative Luis Campos. Hindi changes It's more of enhancement. Yung mga programa na nasimulan ng daddy ko, na tinuloy din naman ng mga kapatid ko, including Mayora Abby. Ipinroklaman na ring Vice Mayor si Makati Representative Kid Peña. Naiproklaman na rin bilang alkalde ng Marikina si 1st District Representative Marjorie Ann Maan Teodoro.
Papalitan niya ang asawang si outgoing Mayor Marcy Teodoro na nangunguna sa bilangan sa pagkakongresista ng 1st District ng lungsod. Sinuspende ng COMELEC ang proklamasyon kay Marcy Teodoro dahil wala pang resolusyon sa inihaing reklamo laban sa kanya. Umapila naman si Teodoro sa COMELEC na irespeto aniya ang boses ng mga botante at ituloy ang proklamasyon. Muli namang manunungkulan sa ikalawang termino si Caloocan City Mayor Along Malapitan. Tinalo niya si dating Senador Antonio Trillanes IV. Masaya tayo na na-appreciate ng mga taga-Caloocan yung mga ginawa natin nung ating first term. So sabi ko nga pagpapatuloy natin yung mga ginawa natin. Ang ama ni Along na si Congressman Oscar Malapitan, wagi bilang 1st District Representative. 18 taon ng hawak ng mga Malapitan ang naturang posisyon. Wagi rin si Vice Mayor Karina Te. Muli ring mauupo bilang Malabon Mayor si Jeannie Sandoval. Ito po'y udyat na ako po'y lalong magbibigay ng mas maigting, mas maalam at mas dedikadong serbisyo publiko. Si Edward Nolasco naman ang nanalong Vice Mayor. Second term na rin ni Taguig City Mayor Lani Cayetano. Ipinroklamang Vice Mayor ang running mate niyang si Arvin Ian Alit. Re-electionist at lone candidate naman si Wes Gatchalian na alkalde ng Valenzuela. Habang si Valenzuela District 1 City Councilor Marlon Alejandrino ang Vice Mayor. Lone candidate rin ang muling nahalal na alkalde ng Muntinlupa na si Rufy Biazon. Vice Mayor si Fanny Teves. Pareho ring unopposed ang nanalong mayor ng Navotas na si John Ray Tiangco at Vice Mayor na si Tito Sanchez. Unopposed din si Mandaluyong incumbent Vice Mayor Menchie Abalos na ipinroklamang alkalde ng lungsod. Gayon din ang tumakbong Vice Mayor na si Anthony Suva. Sa Parañaque, si 1st District Representative Edwin Olivares ang nanalong alkalde. Ipinroklama namang alkalde ng Patero si Gerald Herman, habang si Carlos Santos ang ipinroklamang Vice Mayor. Para sa GMA Integrated News, ako si Mariz Umali ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.